Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, pakita na yung huling pagtalakay natin ng Nubadun Fis Siyam, yung pagbubuod sa pag-aayuno, inshallah. Tapos mamayang gabi, balik na natin yung mga regular natin na subject, inshallah. Kasi moon sighting bukas, baka Lunes inshallah Ramadan o Martes, fasting na. So natukoy dito ang iba't ibang uri ng tao sa pag-aayuno. So doon sa Muslim, nasa hustong edad, may matinong pag-iisip, may kakayanan at hindi naglalakbay, wajib sa kanila ang mag-ayuno. Yung kafir, hindi siya uutusan o hindi wajib sa kanya ang mag-ayuno. Ang wajib sa kanya mag-Muslim muna. Okay? At kung halimbawa magmu-Muslim ang kafir, yung mga araw na hindi niya napag-ayunuhan sa Ramadan o mga nakalipas na Ramadan, hindi niya yung kailangan pagbayaran. Ang pagbabayaran niya, yung araw na siya ay nag-Muslim, halimbawa, nag-Muslim siya sa araw o doon sa maghapon ng Ramadan na may pag-aayuno rito, yun ang babayaran niya. Kasi hindi niya nakumpleto at siya ay kabilang na sa mga obligadong mag-fasting sa araw na yun. Number 3, yung bata na hindi pa umaabot sa hustong edad ng pagbibinata o pagdadalaga, pwedeng mag-fasting, pero hindi obligado sa kanila. Pwede silang utusan upang masanay sila na mag-fasting. Number 4, ang baliw ay hindi obligado sa kanila ang mag-ayuno. Kasi kabaligtaran nyo nung akal, di ba, yung 5 na natukoy kanina. At wala ring pagpapakain na katulad nga nung fidya para sa may sakit. At maaaring mangyari na yung tao ay nasa matinong pag-iisip tapos babalik na naman sa hindi matinong pag-iisip. So titingnan yung kanyang kalagayan, inshallah. Pero dito, kung halimbawang permanente na, hindi obligado sa kanyang pag-aayuno at wala ring etam, kumbaga yung parang fidya para sa kanya. At yung fidya nga na tinutukoy dito, ito yung kalahating sa ng bigas bilang halimbawa na katumbas ng 1.5 kilo. Sa bawat araw na hindi niya mapag-ayunuhan. At yun ay para sa mga may sakit na hindi nagagaling ang sakit nila. Katulad dito sa number 5. Yung hirap talaga sila sa pagpapasting sa kadahilanan na nagtatagal at hindi na mawawala sa kanila. Halimbawa, yung matanda na nahirapan mag-ayuno at yung may sakit na hindi na inaasahan na gagaling. Number 6, yung may sakit na temporary lang naman yung sakit niya, titigil siya sa pag-aayuno upang bumilis ang kanyang paggaling o hindi na lumala ang kanyang sakit. About trangkaso o lagnat, so titigil siya sa pag-aayuno, babayaran niya ito sa ibang buwan liban sa Ramadan. Pero ang pwedeng maging dahilan lang, ang sakit na pwede maging dahilan na titigil ang tao sa pag-aayuno, yung sakit na may epekto sa kanyang pag-aayuno. Ibig sabihin, nagiging mahirap para sa kanya yung fasting. Lagnat, trangkaso. Pero kung ano lang, ubo, sipon, hindi yun kasama sa mga dahilan na pwedeng hindi mag-fasting yung tao na babayaran niya. Hindi pwede. Kailangan sakit talaga na makaka-apekto sa kanyang fasting. Number 7, yung buntis at nagpapadede, so titingnan nila yung kalagayan nila. Kung natatakot sila na maapektuhan ang kalusugan nila, hindi sila magpa-fasting at babayaran na lang nila ito sa panahon na liban pa sa Ramadan kapag nawala na yung pinangangambahan nila sa kanilang kalusugan at kalusugan ng kanilang anak. At maaaring mangyayari sa babae
naabutan sila ng susunod pa na Ramadan na hindi nila nababayaran ng kompleto yung utang nila, walang problema. Basta bayaran nila yun, inshallah. Pangwalo, yung mga napilitan na magputol ng fasting upang magligtas ng buhay, pwede nilang putulin ang kanilang fasting. Pero dito, lilinawin natin, hindi ko pala nabanggit. Pagkatapos mong magligtas ng buhay, mas mainam na manatili ka sa imsak. Manatili ka na, hindi kumakain at umiinom sa natitirang mga oras ng pag-aayuno sa Ramadan bilang pagpapahalaga sa Ramadan. Number 9, ang may buwan ng dalaw at pagdurugo dulot ng panganganak, haram sa kanila ang mag-fasting. Haram sa kanila ang mag-fasting. Pero kung gusto nilang mag-imsak, katulad ngayong nanay, gusto niyang sanayin yung mga anak niya na mag-fasting, so meron siyang buwan ng dalaw, halimbawa, pero ayaw niya na makikita siya ng mga anak niya na kumakain, so pwede siya mag-imsak. Hindi siya kakain at iinom sa intensyon na imsak, hindi sa intensyon ng fasting. At gayon din, katulad nung nabanggit ko kanina, yung matapos na magligtas ng buhay, di ba kumain siya, tuminom, bawa, tanghali nangyari yung duhur, so mag-iimsak siya. Kung yung babae, ayon sa ibang scholar, lalo na Sheikh bin Baz rahimahullah, kapag tumigil lang kanyang buwan ng dalaw ng duhur halimbawa, mananatili siyang nasa imsak hanggang sa Maghrib. Hindi rin siya kakain at iinom, kahit hindi pa siya nakapagniya sa araw na yon. Bilang pagpapahalaga din sa Ramadan, pero meron din naman nagsasabi na wala siyang imsak, pwede siyang kumain at uminom talaga. Kasi nasimulan niya ang araw na hindi naman siya nag-aayuno. At pang-sampu, ang musafir ng naglalakbay ay sunna na mag-ayuno. Ibig sabihin, sunna na mag-ayuno at sunna ang hindi rin mag-ayuno. So parehong tama. At ang musafir, ito nga yung naglalakbay ng lalampas sa mga hangganan. Yung unang hangganan na tinukoy ng mga scholar, yung paglalakbay ng 80 kilometers. O kapag ikaw ay naglakbay sa isang paglalakbay na maaring hindi abot ng 80 kilometers pero itinuturing na siya na paglalakbay. So yun ay pwede na siyang magputol ng kanyang fasting. Pero kung hindi siya magpuputol ng fasting, wala rin problema. Pwede rin, inshallah. Pareho itong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga nakakasira ng pag-aayuno, yung pagkain at pag-inom dahil sa pagkalimot o dahil sa hindi niya alam na dumating na pala ang oras ng Fajr bilang halimbawa o akala niya ay lumubog na ang araw. So hindi masira ang kanyang fasting. Gayun din, yung tao na nakakain at nakainom dahil sa pagkalimot, hindi nasisira ang kanyang fasting dahil sa pinahintulutang kadahilanan, yung pagkalimot o kaya yung pagkakamali. Yung tao na pinilit na mag-fasting, papatayin siya yung pinilit na putulin ng fasting, papatayin siya pag hindi siya kumain, pwede yan putulin. O kumbaga, ibig sabihin, pwede siyang kumain, pero hindi mapuputol ang kanyang fasting, inshallah. Pero actually, pwede rin naman putulin, pareho lang, walang problema. Pero tinutukoy kasi rito yung epekto ng niya sa fasting. So, hindi ka kumain sa niya ng pagputol ng fasting, so tuloy pa rin ang fasting mo, inshallah. Katulad din halimbawa, nung nagmumog, at aksidente na lunok niya yung tubig, hindi masira ang kanyang fasting. Kaya nga dapat mag-iingat din yung tao sa kanyang pagmumumog sa wudu o pagtututbrush at iba pang tulad nito. Yung nakakasira na pag-aayuno, una, pakikipagtalik. Pangalawa, paglabas ng semen, dulot ng masturbation o paghawak at iba pa. Number 3, pagkain at pag-inom ng sinasadya. Kung ang kinain niya na ito ay pagkain man o hindi, o kaya pagkain na may pakinabang o walang pakinabang. Halimbawa, yung sigarilyo, yung usak ng sigarilyo, ito ay nakakasira ng
pag-aayuno. Kasi umaabot ito sa lalamunan at sinasabi na umaabot din ito sa tiyan. Umaabot din sa tiyan ang sigarilyo. Kaya nga yung sigarilyo, marami itong pinsala na dinudulot sa katawan. Maaring sa utak, maaring sa tiyan, na hindi naman kumbaga direktang umiikot doon yung usok ng sigarilyo. Kumbaga may chain reaction ito doon sa iba't ibang bahagi ng katawan. Yung pang-injection, panturok, ito ay depende. Kung ito ay panturok na may sustansya, bawa dextrose, ito ay makakasira ng pag-aayuno. Pero kung walang sustansya, vaccine, at sinasabi ng mga scholar, yung insulin nga, kasama yun sa Number 5, yung pagkuha ng dugo. Yung konting dugo lang talaga, pang blood test, hindi nakasira ng fasting. Hindi nakasira ng fasting, pero ang nakasira ng fasting, yung maraming dugo. Kumbaga yung blood transfusion, yun ang nakasira ng fasting. Number 6 na nakasira, yung buwan ng dalaw at nifas. Number 7, hijama, at kasama na nga rin dito yung pagdodonate ng dugo. Yung dialysis, kasi kinukuha din yung dugo dun eh. Umiikot lang yung dugo, di ba? Pinapalitan. Sa maring kabilang siya doon sa nakakasira talaga din ng fasting, dialysis. Kasi lumalabas yung dugo, dadaan sa makina, lilinisin, tapos ibabalik din yun, di ba? Yung dugo na yun. So parang ganun din, inilabas yung dugo. Pero kung yung dumugo yung ilong mo, yung tagyawat mo, yung ngipin na binunot, nabanggit din dito, hindi nakasira ng fasting kasi konti lang naman. At pangwalo, yung sinasadyang pagsuka, nakasira ng fasting. Ngayon, panghuling bahagi nitong libro, yung iba pang mga aral, inshallah, tungkol sa fasting. Yajuzu lisaim an yanwi siyam wa huwa junub thumma yagtasil ba'da tulu'il fajr. Sa pinahintulutan sa nag-aayuno na siya ay mag-intensyon ng fasting habang siya ay junub. Hindi pa siya nakaligo. At paggising niya, nag-adan na ng fajar. At doon lang siya nag-intensyon. Okay, maaaring mangyari na kahit ano pa. Nagising siya, sunrise na. So kung nakapag-intensyon naman siya nung gabi bago yun, okay din, walang problema. Kahit inabutan pa siya ng kanyang paggising na siya ay junub, wala itong epekto sa kanya, inshallah. Number 2, yajibu alal mar'a idha tahurat fi Ramadan min al-haydi wan nifas qabla al-fajr an tasuma wa illam tagtasil illa ba'da tulu'il fajr. So katulad kanina ng junub, na inabutan siya ng adan ng fajar na junub siya, hindi pa siya nakapaligo. Yung merong buwan ng dalaw at naging dalisay siya rito at maging yung nanganak at nagkaroon siya ng pagdurugo. Kung halimbawang naging malinis sila mula sa buwan ng dalaw, bago ang adan ng fajar, halimbawang adan ng fajar alas 4, na laman nila, natiyak nila na wala na silang buwan ng dalaw at nifas, 3:45, so 15 minutes na lang. So anong uunahin niya? Sahur o paliligo? Unahin niya yung sahur. Kasi nga, pwede kang maligo kahit nag-adan na ng fajar, kahit tapos na yung fajar. Wajib, oo. Pero alamin mo kung ano yung oras na hanggang kailan ito pwede. Kasi doon ka magpa-prioritize ng mga bagay-bagay. May dalawang bagay, pagpipilian mo. Tama yun, titingnan mo kung ano yung mas wajib sa kanila, o alin yung wajib, alin yung sunnah. Pero titimbangin mo rin, alin yung may oras na lilipas. Unahin mo yun. So lilipas yung oras ng sahur, di unahin mo magsahur, pwede namang abutan ka ng fajar na wala kang gusol. So unahin mo yung sahur, inshallah. Kasi yun din, yun nga, bukod doon sa limitado yung oras ng sahur,
So pwede ka namang abutan, walang problema na abutan ka ng Fajr na ikaw ay junub, walang epekto ito sa fasting. Katulad kanina, dun sa junub at itong may buwan ng dalaw at nifas. Pare-pareho sila. Kung maliligo ka pa nun, may tao tagal maligo, 30 minutes. Pagtapos mo maligo, wala ka ng oras kumain. Habang shower ka, inumin mo yung tubig. Unahin mo yung pagkain, inshallah. Number 3, yajuzu lisaimi kal adarsihi aw sinnihi wa mudawat jarhihi wa taftiru fi taktir pala ito. Wa taktiru fi aynayhi wa udunayhi wala yuftar bidhalika walau ahassa bita'mil kutur fi halkihi. Sa pinahintulutan sa nag-aayuno na magpabunot ng bagang o ng ngipin, o kaya ay gumamit ng mga gamot na pinapatak sa kanyang mga mata, sa kanyang mga tenga, at hindi ito nakasira ng pag-aayuno kahit pamalasahan niya ang lasa ng mga ito sa kanyang bibig. So gamot na pinapatak sa mata at tenga. Kung sa ilong, maaring makasira na ito ng fasting. Kasi ang ilong, konektado talaga sa lalamunan. Kasi pwede kang huminga, di ba, sa pamagitan ng ilong, dumadaan yung hangin. Pwede ka rin huminga sa pamagitan ng bibig, kasi dumadaan doon ang hangin. Pero wala namang humihinga gamit yung tenga, di ba? O yung mata niya humihinga, wala namang ganun. Kasi hindi konektado yung mata at tenga sa lalamunan. Pero, yun nga, maaring malalasahan niya ito, pero walang epekto. Inshallah, walang epekto. Pero syempre, liban na lang doon sa mga tao na halimbawa, maaring meron silang kakaiba na medical condition na yung kanilang tenga butas at may butas diretso sa lalamunan, maaring may ganun. So syempre, hindi niya gagawin yun na magpapatak siya. Yung nebulizer, kasi di ba may kahalo yun na mist, yung water vapor, nakasira yun ng pag-aayuno. Nakasira yun ng pag-aayuno. Yung sinasadyang pagsinghot ng usok, nakasira yun ng pag-aayuno. Kahit anong usok. Usok ng sasakyan, steam ng sinaing, yung usok ng bakur, kasi may yun may particulates yun So katulad ng yosi, nakasira ng pag-aayuno, so ganun din yung mga yun. Number 4, yajuzu lisaimi an yatasawwaq fi awwalin nahari wa akhirih wa huwa sunnatun fi haqqihi kal muftirin. Sa pwedeng gumamit ng siwak ang nag-aayuno. Sa umpisa man ng araw ng pag-aayuno o sa dulo nito, ito ay sunna, katulad lamang din. Sunna ito para sa nag-aayuno, katulad ng kung paano ito ay sunna sa hindi nag-aayuno. Number 5, yajuzu lis-saimi an yaf'ala ma yukhaffifu anhu shiddat al-har wal atash kat tabarrudu bil ma'i aw al mukayyif. So pinahintulutan sa nag-aayuno na gawin ang mga bagay na magpapagaan para sa kanyang pag-aayuno. Halimbawa, para siya ay malamigan, para mabawasan yung kanyang uhaw. Halimbawa, sa pagpapalamig, magpapahangin ka, o kaya tatambay ka sa may aircon, walang problema. Magpapalamig ka, halimbawa, maghihilamos ka o maliligo, walang problema. O tatambay ka sa may aircon, walang problema. Okay? So tumambay na kayo sa parok kasi may aircon dun. So, yung mga ganito ay walang problema. Yung yung pagtututbrush, pinahintulutan nga ito sa nag-aayuno. Pwedeng mag-toothbrush, inshallah. Number 6, yajuzu lis-saimi an yabukh fi famihi ma yukhaffifu anhu dikut tanaffus al-hasil min ad-dagti aw ghayrihi. So dito, say nga yung kagabi, nireview ko yung yung binigay kong pamphlet, yung nakatuping ganun, yung sa fasting.
yung pagbubuod sa pag-aayuno, may mali pala dun. May mali. Kasi nireview ko yung Arabic. Yung bakha na sinabi doon, hindi nebulizer. Oxygen mask. So pwedeng gumamit ng oxygen mask, hindi yung nakakasira ng pag-aayuno. Hindi nakakasira ng kasi hangin lang yun eh. Yung nebulizer, ang nebulizer kasi may kasama yung may steam, may gamot, yun nakakasira ng pag-aayuno. So yung tamang doon, yung tamang translation dapat, oxygen mask. Ang problema kasi noon, yung tinranslate ko yun, matagal ko nang tinranslate yan eh. 2008 pa yata, matagal na. Yung tinanong ko, Arabo, ganun niya pinaliwanag sa akin, ginagamit doon nung may hika. Sabi ko, di ganun ko nga siya translate. Pero yung binalikan ko kagabi, para kasi nagdududa ako, kasi nga, sabi sa ibang fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin, nakakasira yung nebulizer. Bakit dun sa pagbubuod sa pag-aayuno, pwede. Inisip ko baka may ako yung may mali. So yun nga, mali yung ang dapat doon yung oxygen mask. Kasi yung oxygen hangin lang naman eh. Hangin lang siya. Kahit siya, kumbaga sabihin na natin artificial kasi nanggagaling siya sa di ba? Sa tangke, yung oxygen mask, hindi yun hindi nakasira ng pag-aayuno. Kasi hangin lang talaga siya. Kung halimbawa wala yun at nakakahinga ng maayos yung tao, pareho lang, hindi masira yung kanyang fasting. Number 7, yajuzu lis-saimi an yabulla bil ma'i shafatayhi idha yabisa wa an yatamadmada idha nashifa famuhu min ghairi an yatagargaru bil ma. Pinahintulutan sa nag-aayuno na babasain niya ang kanyang dalawang labi kapag natuyo ito. Kahit tubig pwede. Pero huwag ka na gumamit ng matawag doon, yung mga lip balm, lip gloss, kasi pwedeng makain mo yun eh. Pag nadilaan mo yun, pwede mo yun makain. So tubig pwede, walang problema. Hindi mo naman siya direktang iniinom o kaya hindi mo naman siya, sabi nga rito, hindi mo siya minumumog na maaring aabot ang tubig sa iyong lalamunan. Alhamdulillah. So pwede kang magbasa ng labi o kahit yung bibig nang hindi ka naman nagmumumog na katulad ng pagmumumog sa mga panahon na walang fasting na paabutin mo yung tubig sa likod ng lalamunan. Pangwalo, yusallu lis-saim takhiras suhur qabil al-fajr wa ta'jil al-futur ba'da ghurubi syams. So, sunnah na ipapahuli ang sahur. Ibig sabihin, magsasahur ka, malapit na ang fajar. Okay? Hindi magsasahur ka, intention mo sahur, pero bago ka matulog, kumain ka na ng marami, sahur. Hindi pwede. Pwede naman, ibig sabihin, tama naman yung fasting, pero kung sa sunnah, mas tama na gagawin mo ito bago ang adan ng fajar. Bago ang adan ng fajar. Tung kambal pa naman, baka mapasarap yung tulog nyo. Isipin nyo na lang, intention nyo na sahur, alas 9 pa lang ng gabi bago matulog, sahur, tapos matutulog na, gigising adan ng fajar. Ang mas tama, gumising kayo mas maaga. Mga 30 minutes bago mag-fajar. O kung tinatamad talaga kayo, ito payo talaga to sa tamad. Pwede naman magsahur kahit tubig lang. Tubig, gising ka bago mag-adan ng fajar, 5 minutes, inom kang tubig. Matulog ka uli kung gusto mo, kung antukin ka talaga, tulog ka uli. Bago mag-ikama, mag-alarm ka. Pwede naman ganun, inshallah. Tubig. Ano ba mangyayari? Hindi mo narinig yung alarm. Nagising ka, 5 minutes na lang bago mag-fajar, hindi ka na makapagluto. So ganun din, tubig pwede ng pang-iftar, pwede ng pang-sahur, inshallah. At yung iftar naman pinapaaga, sunna na paagahin. At dito nga, ang iftar, hintayin natin mag-adan yung muaddin kasi meron namang masjid na malapit. Ngayon kung walang masjid na malapit, pwede kayong sumunod sa oras ng iftar doon sa nasa cellphone, sa mga app
pwede niyong sundin yun. Pero kung may naririnig kayong adan, mag-iftar kayo kasama nung adan, kasabay nung adan. Kahit na late pa yung muaddin sa pag-aadan. Kasi minsan yung muaddin, yun nga, sunna sa kanya yung mag-iftar na rin bago mag-adan. Okay? So yung ibang muaddin, may dala na silang dates, may dala na silang tubig, mag-iftar muna yun bago mag-adan. Okay? Kaso baka may muaddin, may dalang fried chicken pag-iftar niya bago, ubusin niya muna yun, yung isang drumstick bago siya mag-adan. Sapat na yung gano'n, yung konting tubig lang o dates, tapos mag-adan ka na. At kayo din gano'n, hintayin nyo mag-adan. Nag-adan, ito, tawag dun, addict to sa yung Muslim Pro, panatiko ng Muslim Pro. Patawarin mo na kung may 1 minuto lang diferensya dyan. Huwag mo na i-adjust. Yung bantayan nyo yung system time niya, yung malaking number dyan, yun yung babantayan nyo. Kasi may sarili naman siyang programming, inshallah. Tapos yan na yung susundin natin na oras. Mamaya magtampo yan, bawiin ni Tordo yung relo niya. Hindi nyo sinusunod, binabago. Pwede naman siya, kasi minuto lang naman yung diferensya. But yung mga sahaba ba, sa palagay nyo ba, saktong-sakto sila mag-adan pag tiningnan nila yung posisyon ng araw? Hindi rin. Kasi mano-mano lang din naman nila tinitingnan yun. So hindi siya kailangan na paghigpitan. So dito rin sunna, وَيُفْتِرُوا عَلَى رُطَبٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى تَمَرٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى مَاءٍ. Sunna na mag-iftar sa pagkain ng sariwang dates. Pag wala yung tamar, yung pinatuyong dates o yung processed na dates, at kung wala rin, kahit tubig. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى أَيِّ طَعَامٍ حَلَالٍ. Kung wala pa rin, kahit anong pagkain na halal. Kahit anong pagkain na halal. Halimbawa, nasa bus, yung stopover, 2 oras pa para makain ka. May baon ka, potato chips. O di yun na yung pang-iftar mo, pwede na yun, inshallah. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَوَى الْفِطْرَ بِقَلْبِهِ حَتَّى يَجِدْ. Pero kung wala ka talaga pang-iftar, wala kang baon na tubig, wala kang baon na chichirya. Yung katabi mo sana, hingan mo ng pagkain. Kasi chicharong baboy. Wag na lang, mag-intention ka na lang ng iftar. Kasi sa iftar, di ba? Hindi applicable doon yung kakain ka ng baboy dahil gutom ka. Hindi applicable doon. So, pwede ka naman mag-iftar ng intention lang, inshallah. Number 9, yusannu lisaim an yuktira min at-ta'ati wa yajtanib jami'al manhiyat. Sunna para sa nag-aayuno, siyempre ang paramihin ng mga pagsunod at paglayo sa mga ipinagbabawal. Kasi mga pinagbabawal, bawal kahit Ramadan. Mas bawal yun kapag Ramadan dahil sa kabanalan ng Ramadan. At number 10, yajibu alas-saimi al-muhafadatu al-wajibat wal-bu'du anil muharramat. Obligado siyempre sa nag-aayuno ang pangangalaga sa mga wajib na gawain at paglayo sa mga ipinagbabawal. Wa yusalli salawat al-khams fi awqatiha wa yu'diha ma'al jama'a. So marapat siya magsala ng 5 sala sa tamang oras nito, at para sa lalaki, gawin niya ito kasama ang jama'a. In kana min ahlil jama'ati, kung siya ay kabilang nga doon sa ahlul jama'a. Ahlul jama'a, yung tinutukoy yung lalaki na nakatira malapit sa masjid o nandun siya sa lugar na mayroong malapit na masjid. Yun yung ahlul jama'a. Wayatrukul kadiba, walgiba, walgish. At iiwan niya siyempre yung masasamang gawain ng pagsisinungaling, pandilibak, pandilinlang, walgishu fil muamalat, yung mga panlilinlang sa mga muamalat, pang araw-araw na gawain, al-muamalat o ribawiyah, yung mga anumang gawain na may riba, at yung riba hindi lang ito sa 5-6, hindi lang ito yung sa pag-utang sa bangko. Lahat ng may kinalaman sa riba ay may pananagutan dito. Yung nagpautang, yung umutang,
yung tagapaglista, tagapag-deliver ng pera, ultimo gwardiya ng bangko. May din siya, may kinalaman din siya sa riba. Kaya mag-iingat yung tao sa kanyang pinagtatrabahuan. At gayon din, wa kullu qawlin aw fi'lin muharram. So lahat ng mga haram ay mas haram sa Ramadan. Sa yung hadith, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Sino man ang hindi niya iwan ang masamang pananalita at pagkilos ayon dito at gayon din ang kamangmangan, ay hindi kailangan ni Allah na iwan niya ang kanyang pagkain at inumin. Ibig sabihin, walang saysay ang kanyang pag-iwan ng pagkain at inumin. Meron pang isang hadith, rubba sa'imin malhum min siyamihi illa al-ju' wal atash. May ilang mga nag-aayuno na wala silang mapapala sa kanilang pag-aayuno liban na lang sa gutom at uhaw. Kasi hindi nila iniwan ng mga masasamang gawain. So sa Ramadan, hindi lang ito pag-aayuno ng katawan, ito higit sa lahat ay pag-aayuno ng puso, insyaAllah. So ito yung dulo ng Nubadun fi Siyam, alhamdulillah. So reviewin nyo lang ng reviewin yung yung pamphlet na yan, insyaAllah. So si Ahmad, bigyan nyo rin, insyaAllah. At yung iba pang mga walang kopya. So pwede nyo yung gawing batayan, insyaAllah, sa fasting. Kasi maganda dyan, naka-summarized, alhamdulillah. So, insyaAllah mamayang gabi, tuloy na natin yung mga regular natin na subject. At pag Ramadan, wala tayong klase ng ng Sabado-Linggo ng umaga. Okay? Kasi mahirap mag-lecture ng nagpa-fasting, nakatuyo din ng ng lalamunan. So mamaya inshallah, ano ba yung subject pag Sabado? Ano ba yung pag Sabado? Nakalimutan ko na. Tafsir, inshallah. So tutuloy natin yung tafsir, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.